Sa isang panahong ang buong mundo ay nakatutok sa napipintong pagbagsak ng Iran, walang sinuman ang naakala na ang pangalan ng Pilipinas ang mas madalas na babanggitin sa makapagsusuringang kanluran kaysa sa pangalan ng maraming makapangyarihang bansa. Ano nga ba ang ginawa nito upang mapalingon ang buong daigdig? Ngayon, sabay nating pakinggan ang kwentong ito. Sa kalaliman ng gabi sa Maynila, gising pa ang buong lungsod. Ang nailaw mula sa matatayok na gusali sa Makati at BGC ay sumasalamin sa Ilog Pasig, na tilam na ugat ng isang metropolis na patuloy sa pagtibok. Ngunit sa kabilang panik ng mundo, ang kadiliman ay hindi lamang hudyat ng gabi, kundi anino ng kaguluhang mabilis na bumabalot sa gitnang silangan. Nagsimulang maging makakatulat ang ulat ng mga pandaigdigang ahensya ng balita, ang Iran ay nahaharap sa pinakamatinding krisis panloob sa loob ng maraming dekada. Bumagsak ang ekonomiya, lumalawak ang mga protesta, nakakalamat ang istruktura ng gobyerno, at kasabay nito, nayayanik ang pandaigdigang merkado ng enerhiya. Sa isang newsroom sa London, isang kanluraning analyst na nangangalang Daniel Croft ang nakatitik sa dos-dos ng monitor. Hindi siya nagulat sa unti-unting pagguho ang Iran, matagal nang naipon ang senyales nito. Ang nakapagpatigil sa kanya ay hindi ang Tehran, hindi ang Washington, hindi ang Brussels, kundi ang Maynila. Bakit mas madalas itong nababanggit sa mga intelligence brief kaysa sa nararapat? Bulong niya sa sarili habang binabasa ang nga panloob na ulat mula sa iba't ibang ahensya. Halos isa ang sinasabi ng lahat. Sa mga nakalipas na linggo, ang bansang kumikilos ng pinakatahimik ngunit may pinakatumpak na galaw ay ang Pilipinas. Hindi naglabas ng matatapang na pahayag ang Pilipinas, hindi itinanghal ang sarili bilang leader ng mundo, hindi nagpadala ng mabarkong pandikma upang magpakitang gilas. Sa halip, ang boses nito ay naririnig sa halos lahat ng mahahalagang usapan mula sa mga estado ng Persian Gulf, Europa, Sina, India, hanggang sa mga bansang non-aligned. Nagsimulang maging interesado si Daniel. Ang tingin niya dati sa Pilipinas ay isang regional player na sanay sa pagbabalanse, ngunit hindi isang bansa na magiging mahalagang salik sa isang krisis na may pandaigdigang saklaw. Ngunit ngayong gabi, iba ang sinasabi ang datos. May mga bulong-bulungan na isang delegasyong Pilipino ang nakikipag-usap sa maraming panig, sa mga sumusuporta pa sa gobyerno ng Iran, sa oposisyon sa ibang bansa, sa mga kinatawan ng enerhiya mula sa Gulf, at sa mga tagapamagitan mula sa Europa, nang walang sinumang nakakaalam kung ano ang tunay na layunin ng Pilipinas. Sa isang malaking screen, lumitaw ang larawan ng napakaraming tao sa malansangan ng Iran. Ang sigaw ng mga nagpoprotesta ay humahalo sa tunog ng masirena sa malayo. Sa isang silid tanggapan sa kagawaran ng ugnayang panlabas sa Pasay, ang kalihim at ang kanyang pangkat ay tahimik na nakaupo sa paligid ng isang mesa. Walang nagtataas ng boses, walang nagmamadali, ngunit alam na lahat na makpabaho ang mundo sa loob na hilang araw. At sa katahimikan ng gabing iyon, ang bansang madalas na minamaliit ay nahahanda ng ilatak ang isang hakbang na maaring magpabago sa balans ng buong rehiyon. Kinuha ni Daniel ang kanyang panulat at isinulat ang unang pamagat para sa kanyang pagsusuri, habang nag-iingay ang makapangyarihang bansa. Pinili ng Pilipinas na bumulong, at nagsimula ng makinig ang mundo. Hindi pa niya alam na iyon ay simula pa lamang ng isang kwentong magpapagogo sa pagtingin ng buong mundo sa Pilipinas. Kinabukasan, tumagos ang unang sinak ng araw sa Maynila sa manipis na kurtina ng isang conference room sa itaas na palapag ng gusali ng DFA. Simpleng inayos ang mahabang masangkahoy, walang labis na karangyaan, tanging mga folder ng dokumento, mga mapa ng geopolitics, at mga ulat sa pandaigdigang enerhiya ang nakahanay ng maayos. Ang katahimikan ay sapat na upang marinig kahit ang pagbuklat ng papel. Ang mamahalagang tao sa silid na iyon ay hindi maheneral, hindi mangga dambuhalang negosyante, kundi isang pangkat nga mangga diplomatang Pilipino na kilala sa kanilang kahinahunan. Hindi nila tinitingnan ang krisis sa Iran sa lente lamang ng pagbagsak ng isang estado, kundi sa mas malawak na epekto nito, ang posibleng pagtaas ng presyo ng langis, ang pagkagambala sa maruta ng kalakalan, ang panit sa mga pamilihang pinansyal, at ang panibagong pagkakahati-hati ng mga makapangyarihang bansa. Dahan-dahan binuksan ng pinuno ng delegasyong Pilipino ang isang cream-colored na folder bago nagsalita isang pangungusap. Hindi tayo magiging panik sa sinumang nag-awe, ngunit kailangan nating ipakita sa lahat na ang Pilipinas ay isang ligtas na espasyo para sa pag-uusap. Ito ang puso ang diplomasyang Pilipino sa gitna ng krisis. Hindi mabilis na humusga, hindi magdeklara ng paninindigan para lamang sa papuri, hindi umaktong tagahatol, kundi itataguyod ang sarili bilang isang tulay na handang tawirin ng lahat, kahit na hindi sila nagtitiwala sa isa't isa. Kasabay nito, sa Singapore, Doha, Ankara, Paris, at New Delhi, nagsimulang magpadala ng mensahe sa isa't isa ang madayuhang diplomatiko.
Tahimik na kumalat ang balita na ang Pilipinas ay nagbubukas ng isang informal na channel ng dialogo para sa mga panik na hindi na maaring mag-usap ng direkta. Ang isang panik ay takot na mabantayan, ang isa naman ay ayaw mapahiya. Ang ilan ay hindi nagtitiwala sa mga malalaking bansa. Ngunit lahat sila ay naniniwalang ang Pilipinas ay walang mapanganib na nakatagong agenda. Sa mundo ni diplomasia, ang kredibilidad ay hindi nagmumula sa laki ni cada bansa, kundi sa kakayahang gituparing ang gisalita. At matagal nang inipon ng Pilipinas ang puhunang ito sa imahe ng halos hindi ipinapangalandakan ang sarili. Ang Pilipinas ay may relasyon sa kanluran na hindi gaanong maikting, hindi direktang nakikipagbanggaan sa gitnang silangan, may malinya ng komunikasyon sa Sina, India, ASEAN, at sa mundong Muslim. Higit sa lahat, may reputasyon itong mas nakikinig kaysa nagsasalita. Sa London, unti-unti nang nabubuo ni Daniel ang larawan. Inutusan niya ang kanyang pangkat na tipunin ang mga tala ng mangga internasyonal na pagpupulong sa nakalipas na 6 na buwan at may natuklasan siyang interesante. Maaring hindi nasa sentro ng balita ang Pilipinas. Ngunit naroon ito sa halos lahat ng mahahalagang eksena bilang tagapag-ugnay sa likod sa maisyungang enerhiya, seguridad sa karagatan, pagtulong sa paglikas ng mga sibilyan, at pagtiyak sa mga humanitarian koridor. Nagsulat siya ng bagong linya sa kanyang draft. Maraming makapangyarihang bansa ang may impluensya, ngunit ilan ang may akses sa lahat ng pinto ng sabay-sabay? Ang Pilipinas ang nakakagawa nito. Hindi pa nakikita ng mundo ang kabuuan, ngunit sa isang tahimik na silid-pulungan sa Maynila, nagsimula na ang isang bagong uri ng larong diplomatiko. Isang laro na hindi pinapanalunan ng ingay, kundi ng tiwala na unti-unting itinatayo, hanggang sa ang buong mundo ay mapilitang tanggapin, sa panahong lahat ay nagsasalita. Ang Pilipinas ang bansang nakakaalam kung kailan dapat manahimik, at kung kailan dapat bumikas ng isang salita na magpapago sa lahat. 3 araw ang lumipas, mabilis na lumala ang kawalang katiyakan sa Iran. Ipinakita ng mga satellite image at mga ulat mula sa ground na maraming istruktura ng pamahalaan ang hindi na epektibo. Puno ang kalituhan ang malalaking lungsod, nagsarapan samantala ang mga bangko, naantala ang transportasyon, at nagsimulang mag-imbak ang mahahalagang supply ang mga mamamayan. Kasabay nito, biglang tumugon ang pandaigdigang merkado negelangis. Tumaas ang presyo hanggang sa magpatawag ng emergency meeting ang maraming bansa. Sa Europa, nagalala ang mga policy maker tungkol sa supply ng enerhiya para sa susunod na season. Sa Asia, nagsimulang maghanda ng contingency plans ang mga refinery at shipping lines. Sa gitnang silangan, nangangamba ang mga karatig bansa ng Iran na ang kaguluhan ay tumawid sa kanilang mga hangganan. May mga gobyernong piniling manahimik, mayroon ding nagpakita ng matapang na senyales. Ngunit walang sinuman ang sigurado kung anong hakbang ang dapat gawin upang hindi na lumaki ang apoy. Iba ang pagtingin ng Pilipinas sa sitwasyong ito. Sa isa pang lihim na pagpupulong, iminungkahingam mga diplomatang Pilipino na hatiin ang krisis sa 3 antas. Una, ang krisis sa loob ng Iran. Ikalawa, ang epekto nito sa rehiyon. At ikatlo, ang giyayanigin nito sa mundo. Kung ang lahat na panak ay magtutuon lamang na reaksyon sa unang antas, walang makakapihil sa pinsala sa ikalawa at ikatlong antas. Kaya't kumilos ang Pilipinas sa paraang hindi inakala ng maraming bansa. Sa halip na maglabas ng pahayag na kumukondena o sumusuporta sa alinmang panig, nagalok ang Pilipinas ng isang framework para sa dialogo upang maiwasan ang pagkalat ng krisis. Ang fokus ay sa mga isyu kung saan lahat ng panig ay may makakatulat na interes. Ang kaligtasan ng mga sibilyan, ang katatagan ng mga ruta ng enerhiya, ang hindi pag-atake sa mga embahada o dayuhang sibilyan, at ang pagpapanatili ng mga humanitarian aid channels. Ito ay tila simple ngunit napakalakas. Dahil sa panahong maingat na pumipiling kakampi ang bawat isa, piniling kang Pilipinas ang isyung walang sinumang mangahas na tanggihan sa publiko. Kung ang isang bansa ay hindi sang-ayon sa proteksyon ng masibilyan, agad na masisira ang imahe nito. Kung hahadlangan ng isang bansa ang humanitarian routes, tututukan ito ang mundo. Kaya't hindi namilit ang Pilipinas, sa halip ay dahan-dahang ginabayan ang lahat na pumasok sa framework na inilatak nito. Nakatanggap si Daniel ng impormasyon mula sa isang source sa Brussels na ilang opisyal ng European Union ang nagsimulang pag-usapan ang Manila Formula. Ang formulang ito ay hindi sumusubok na lutasin ang lahat ng problema ng sabay-sabay, kundi pinipigilan muna ang paglala ng problema bago magbukas ng espasyo para sa mas malalim na dialogo sa hinaharap. Namangga siya, dahil karaniwan, ang mga bansang nagtutulak ng ganitong pandaigdigang framework ay mga superpower, o kaya'y may suporta mula sa malalaking aliado. Ngunit sa pagkakataong ito, ginagampanan ng Pilipinas ang papel na iyon gamit ang mas limitadong resources, ngunit may ibang uri ng lakas. Walang sinuman ang nakakaramdam na sila ay pinangungunahan ng Pilipinas. Nang gumabi, nagsimulang makulat ang mga mamahayag sa buong mundo ng bagong balita. Maraming bansa ang nakusap sa ma-informal na channel,
at ang Maynila ay isa sa mga sentro ng koordinasyon. Walang mga litrato ng pagkakamay, walang malalaking press conference. Tanging mahinang agos ng balita na nagsasabing isang bansa sa Timog Silangang Asya ang gumagamit ng sining ng kahinahunan upang lumikha ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. At habang lalong nayayanik ang Iran, lalong nagiging malinaw sa mundo na ang Pilipinas ay hindi lamang nanonot ng krisis, kundi mahusay na nagtatakda ng tempo ng pagtugon dito. Sa isang government guest house na malayo sa sentro ng Maynila, may isang katamtamang laiking silid pulungan na halos walang anumang pahiwatig na ito ay magiging isa sa pinakamahalagang lugar sa mundo. Walang manakahanay na watawat, walang dus-dus ng photographer, walang kumpol ng mga reporter na nagabang. Tanging ilang opisyal na Pilipino, mainit na sa mesa, at isang iskedul ng pulong na nakaprint sa ordinaryong letra. Ngunit sa araw na iyon, tahimik na naksidatingan ang mga kinatawan mula sa iba't ibang panik na hindi kailanman hayagang nagsama sa isang mesa. Ang ilan ay gumamit ng diplomatikong pasaporte, ang ilan ay pumasok sa mga espesyal na daanan, ang ilan ay hindi man lang nagpasama sa kanilang mga asistan. Alam ng lahat na kung ang kanilang pagdalo ay mabubunyak, maaari itong magdulot ng agarang pampulitikang alon. Hindi tinawag na Pilipinas-Ang pagtatakpong ito na negosasyon dahil masyadong mabigat ang salitang iyon. Ginamit nila ang konsultasyon para sa katatagan, consultations on stability. Isang terminong sapat na malumanay upang makapasok ang lahat ng hindi napapahiya, at sapat na malabo upang maipaliwanag ng bawat isa sa kanilang na pinuno pagkatapos. Maikli lamang ang pambungat na salita ng pinunong Pilipino. Wala tayo rito ngayong araw para hanapin kung sino ang tama o mali. Narito tayo para alamin kung ano pa ang maaari nating iligtas mula sa tuluyang paguho. Ang pangungusap na ito ay agad na nagpatahimik sa buong silid. Iniwasan nito ang bitak ng paninisi at inililipat ang atensyon ng lahat sa pinsalang kailangang pigilan, hindi sa kaaway na kailangang talunin. Ito ang istilong Pilipino na lalong pinag-usapan ng mga kanuraning analis, ang pagpili ng masalitang hindi nagsusukol sa sinuman ngunit nagtutulak pa rin sa lahat na sumulong. Sa gitnang usapan, sinubukan ng ilang kinatawan na ipasok ang isyu ng panlup na politika ng Iran. May mga naistukuyin kung sino ang dapat managot. Ngunit laging ibinabalik ng pangkat ng Pilipinas ang usapan sa mga bagay na mas posible, tulad ng proteksyon sa maruta ng paglikas para sa madayuhan, ang hindi pagambala sa mga barkong pangkalakalan sa Gulf, ang hindi paggamit ng mga proxy forces upang palawakin ang hidwaan, at ang pagtatatag ng emergency hotline sa pagitan ng mga Kapitolyo. Maraming beses na muntik nang mabuwag ang pulong dahil sa matagal ng kawalan ng tiwala. Ngunit sa tuwing mangyayari iyon, magpapahinga ang pangkat ng Pilipinas, papalitan ang ayos ng upuan, o kakausapin sila sa mas maliliit na grupo. Lubos nilang naunawaan na ang diplomasya ay hindi lamang lohika sa papel, kundi pamamahala sa emosyon ng tao, sa dangal ng estado, at sa mga takot na hindi inaamin ni Numan. Nakatanggap si Daniel ng impormasyon mula sa isang insider na nagsabing ang maliit na guest house ng Pilipinas ngayon ay mas may impluensya sa kapayapaan ng mundo kaysa sa maraming malalaking pagpupulong na pinagsama-sama. Matagal siyang natahimik. Bilang isang analis, alam niya na maraming tagumpay sa diplomasya ang hindi nangyayari sa harap ng kamera, kundi isinilang sa maliliit na espasyo kung saan mayroon lamang tiwala, pasensya, at mga taong tunay na marunong makinig. Sa pagtatapos ng konsultasyon, wala pang makasaysayang kasunduan, walang nagdeklara ng tagumpay. Ngunit tahimik na tinanggap ng lahat ang ilang prinsipyo, at iyon ay sapat na upang maiwasan ang mas mabilis na pagkalat ng krisis. Nang gabing iyon, nanatiling tahimik ang Maynila tulad ng dati. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, ang lungsod na ito ay naging isang entablado kung saan nagsimulang maunawaan ng mundo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang laging maingay. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maglatala ng mga artikulo ang mga nangungunang pahayagan at tingteng sa kanluran na may kapansin-pansing iisang direksyon. Marami ang nagtanong kung bakit ang isang bansang hindi superpower, hindi direktang kasali sa hidwaan, at walang kapangyarihang militar sa rehiyon ang naging salik na mas katanggap-tanggap sa lahat kaysa sa maraming malalaking bansa. Ipinasa ni Daniel ang kanyang artikulo sa editor na may mas matalas na pamagat. Ang Pilipinas at ang sining ng tahimik na diplomasya. Kapag magulo ang mundo, ang bansang hindi nagmamayabang ang nakokontrol sa laro. Sinimulan niya ang kanyang pagsusuri sa isang tumpak na paghahambing. Maraming makapangyarihang bansa ang may isang problema sa panahon ng krisis, bawat kilos nila ay agad na binibigyang kahulugan bilang isang estratehikong interes. Sinadya man nilang tumulong o hindi. Ngunit iba ang Pilipinas. Sapat ang bigat nito upang makaroon ng kahulugan ang nasalita, at sapat na magaan upang hindi maramdaman ng kausap na sila ay naipit sa anino ng kapangyarihan. Mabilis na kumalat ang artikulong iyon sa mabilok ng foreign policy.
Isang eksperto mula sa Washington ang nagbigay ng panayam sa telebisyon at sinabing ginagawa ang Pilipinas ang hindi na kayang gawin ng maraming kanluraning bansa. Ang maging isang tagapag-ugnay na walang imahe ng isang nanghihimasok. Habang isang mananaliksik mula sa Alemanya ang nagsabi na ang diplomasya ng Pilipinas sa krisis na ito ay sumasalamin sa isang uri ng kahusayan sa Asya na nagbibigay diin sa pag-ingat sa mukha sa face. Pagdika ni ke neutral na espasyo, at unti-unting pagbuo ng consensus sa halip na piliting makaroon ng agarang sagot. Siyempre, mayroon pa ring nga pagdududa. May mga nagtanong kung hanggang saan ang kayang gawin ng Pilipinas. Ang ilan ay nagsabi na ito ay maring isang pansamantalang pagkakataon lamang. Ngunit kahit ang mga dududa ay sumangayon sa isang punto, walang sinuman ang nag-akala na ang Pilipinas ay angat bilang sentro ng diplomasya sa isang krisis na ganito kasalan. Sa Maynila, hindi ganong pinansing ang panig ng Pilipinas ang napapuri. Walang pagdiriwang, walang pagmamayabang, tanging tahimik na pagpapatuloy sa trabaho, dahil alam nga nasa silid negosasyon na ang papuri mula sa ibang bansa ay maaring maging usok lamang kung hindi ito may sasalin sa tunay na resulta. Ang mas interesante, hindi ginamit ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang atakihin ang sinuman o itanghal ang sarili bilang bayani. Paulit-ulit nitong idiniin na ang papel nito ay tagapagbukas ng tarangkahan, hindi may-aring ang bahay mundo. Ang pagpapakumbabang ito ang lalong nagbigay ng kapanatagan sa maraming panik na makipagtulungan sa Pilipinas, dahil walang pangamba na sila ay gagamitin lamang bilang hagdanan sa politika. Binasa ni Daniel ang mareaksyon mula sa mamambabasa ng kanyang artikulo at naramdaman niyang ang kwentong ito ay mas malaki na kaysa sa isang araw na balita. Ito ay nagiging isang bagong case study sa international relations, isang halimbawa na ang isang middle power na bansa, kung alam ang tamang tiempo, wika, at position, ay maaaring magkaroon ng napakalaking impluensya sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan. Isinara niya ang kanyang computer at tumingin sa labas ng bintana sa maulap na langit ng London. Marahil, bulong niya sa sarili, matagal nang mali ang pagtingin ng mundo sa Pilipinas. At para sa marami sa kanluran, hindi na yon isang eksaheradong pahayag. Habang uminit ang pagsusuri sa geopolitics, kumilos ang Pilipinas sa isa pang anggulo na kasing delikado at kasing lakas, ang dimensyong makatao. Ang DFA, kasama ang nga ahensya ng seguridad, ang Department of Migrant Workers, DMW, at pribadong sektor, ay nagsimulang mag-organisa ng isang plano para sa mga Pilipino at iba pang dayuhang sibilyan sa mga peligrosong lugar, kasabay ng pag-ayos ng mga ruta ng paglikas at emergency contact systems. Sa mata ng maraming bansa, ito ay maaaring isang pangunahing gawain lamang. Ngunit ang nagpatampok sa Pilipinas ay ang hindi paghahati ng tulong batay sa politika. Inalok ng Pilipinas sa mga network ng bahada ng ibang bansa na magbahagi ng ilang resources sa panahon ng emergency. Kung ang isang bansa ay may sasayan at tirahan ngunit kulang sa tao, at ang isa naman ay may tao ngunit walang daanan, handang maging tagapag-ugnay ang Pilipinas nang hindi humihingi ng kredito. Ang ideyang ito ay tinanggap ng higit sa inaasahan. Sa gitna ng tensyon, maraming bansa ang ayaw na umasa ang kanilang ma-opisyal sa kanilang makaribal, ngunit handa silang tumanggap ng koordinasyon sa pamamagitan ng Pilipinas. Dahil dito, naging tulay ang Pilipinas na naging dahilan upang mangyari ang kooperasyong tila imposible. Sa Doha, sinabi ngang isang diplomatiko sa kanyang kasamahan, hindi lang laro ng mga estado ang naiintindihan ng Pilipinas, kundi pati na rin ang takot ng mga pamilyang gusto lang makauwi. Ito ang isinama ni Daniel sa kanyang ikalawang pagsusuri. Itinuro niya na hindi nilimitahan ng Pilipinas ang papel nito sa silid negosasyon, kundi pinalawak ito hanggang sa pamamahala sa tunay na epekto sa buhay ng mga tao. Dahil dito, ang diplomatikong kredibilidad ng Pilipinas ay nakaroon ng moral na dimensyon kaiba sa maraming bansa na magaling sa magpahayag ngunit mabagal kumilos kapag kailangan ng tumulong. Isang larawang kumalat sa internasyonal na media ay ang mga opisyal na Pilipino na mahinahong nakikipag-ugnayan sa mga pamilyang naapektuhan. Walang malalaking salita, walang drama, tanging konkretong trabaho. Ang larawang ito ay naging isang maliit na simbolo na ang Pilipinas ay hindi gumaganap na diplomatiko para lamang sa dangal ng bansa, kundi nagsusumikap na bawasan ang pagdurusa ng mga tunay na tao. Sa isang silid pulungan, sinabi ngang isang mataas na opisyal na Pilipino sa kanyang pangkat, kung magsasalita tayo tungkol sa katatagan ngunit hahayaan nating malunot ang na ordinaryong tao sa puwang ng polisiya, wala tayong ipinakaiba sa lahat ng mga pumupuna. Ang nga salitang iyon ay malinaw na sumasalamin sa ubod ng pamamaraang Pilipino. Ang diplomasya ay hindi agam ang ugnayan sa pagitan ng nga estado, kundi agam ang pangangalaga sa sangkatauhan sa gitna ng laro ng kapangyarihan. Habang lumalala ang krisis sa Iran, lalong naging mahalaga ang papel na ito. Dahil napagtanto ang mundo na ang pagpigil sa pagkalat ang hidwaan ay hindi magtatagumpay kung hahayaan nating maging gatong ang desperasyon ang mga mamamayan.
Kaya't sabay na ginamit ng Pilipinas ang wika ng estratehiya at ang wika ng pagkatao. At marahil, ito ang mas lalong ikinamangha ng mundo hindi dahil matalino lang ang Pilipinas, kundi dahil sa gitna ng agawan ng impluensya, hindi nito nakalimutan na ang bawat krisis ay nagsisimula sa Matao at nagtatapos din sa Matao. Matapos ang maikting na unang konsultasyon, agad na binuksan ng Pilipinas ang ikalawang round ng pag-usap. Ngunit ngayon, mas komplikado ang sitwasyon. Ipinapakita ng mga balita mula sa Iran na ang kahinaan ng Estado ay nagsasanga-sanga sa maraming sentro ng kapangyarihan. Samantala, ang mga bansa sa labas ay nagsimulang maghanda ng mga plano kung sakaling ang sitwasyon ay mawi sa isang biglang transisyon. May mga panik na gustong itakda agad ang mga kondisyon, mayroon namang gustong panatilihin ang status quo hanggat maaari. Kaya't ang pag-uusap sa Maynila ay puno ng pagdududa mula pa sa unang minuto. Pumasok ang ilang kinatawan na may matigas na tindig, malinaw na handang umalis sa mesa kung may maririnig silang salitang masyadong tatama sa kanilang nasentidong linya. Ang lamig sa sili dayaramdam, kahit na normalong tagbo na aircon, nang magsimulang deadlock ang usapan, hinayaan ng Pilipinas na maghari ang katahimikan ng ilang sandali, bago bumikas ang kinatawang Pilipino ng isang maikling pangungusap na wala sa anumang inihandang dokumento. Minsan, ang sobrang pag-agawan na hubugin ang hinaharap ay maaring maging dahilan upang wala ng hinaharap na mahuhubog. Ganap na tumahimik ang silit. Hindi direktang sinisisingem pangungusap ang sinuman, ngunit sinasalamin nito ang ginagawa ng lahat, ang pagmamadaling agawin ang impluensya sa isang bagay na hindi pa nangyayari, na naglalagay sa sitwasyon sa pangganip na mas mabilis na gumuho. Ito ay isang matalinong paalala na kung ang bawat panik ay magmamadaling gumamit ng puwersa para sa pansariling kalamangan ngayon, baka wala ng anumang istrukturang matitira para pamahalaan ang mundo ang panganib bukas. Pagkatapos nun, unti-unting lumambot ang tono ng marami. Ginamit ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang magmungkahi ng isang bagong prinsipyo. Ang pagtatatag ng isang pansamantalang code of conduct para sa panahon ng transisyon. Hindi ito pagpapasya sa pampulitikang kinabukasan ng Iran, kundi pagtatakda ng mga minimum na bawal na dapat sundin ng lahat, tulad ng hindi pagsuporta sa karahasang tumatawid ng hangganan, hindi pag-atake sa mga infrastruktura ng enerhiya, at paupapanatili ng gay channel para sa Medicaid at paukain. Ang napakatalino rito ay hindi iminungkahi ng Pilipinas na pumirma sila sa isang dokumento dahil alam nilang may mga panik na hindi handa. Kaya't hinati nila ang panukala sa maraming layer. Ang ilan ay simpleng tala lamang na hindi opisyal. Ang ilan ay tahimik na pangako sa pamamagitan ng tagapamagitan. Sa paraang ito, ang bawat bansa ay maaring lumahok sa antas na kaya nilang tanggapin ng hindi napipilitang magpakita ng tindig na higit sa kayang tanggapin ng kanilang panlup na politika. Si Daniel, na masusing sinusubaybayan ang round na ito, ay nagsimulang makakita ng isang bagay na mas malalim pa sa husay sa negosasyon. Nakita niya ang isang diplomatikong instinct na hindi madaling ituro sa mga aklat. Ang kakayahang basahin hindi lamang ang mga salita, kundi pati ang katahimikan, ang ekspresyon ng muha, ang tiyempo ng pagbuntong hininga, at ang takot na itinatago ng bawat estado sa likod ng mga formal na parirala. Isinulat niya sa kanyang tala. Ang Pilipinas ay hindi lamang nakikipagnegosasyon sa mga posisyon at polisiya, kundi sa ego, danggal, at pagdududa ng mga bansa. At iyon ang dahilan kung bakit sa pinakamatinding krisis, mas maraming bansa ang nagbubukas ng kanilang salobin sa Maynila kaysa sa maraming kapitolyo na mas makapangyarihan. Habang lalong nagiging marupok ang sitwasyon sa Iran, lalong tumitindi ang pressure sa mundo dahil sa enerhiya. Hindi lamang ang pabago-bagong presyo ng langis, kundi pati ang tiwala ng merkado, ang insurance ng mga barko, ang direksyon ng pamumuhunan, at ang panganib na makunahan ang manlalaro na magtatag ng impluensya sa rehiyon hanggang sa ito ay maging isang hayagang kompetisyon. Lubos na naunawaan ng Pilipinas na kung haharapin ang krisis na ito sa pamamagitan lamang ng politika, kalahati ng laro ang mawawala. Dahil sa tunay na mundo, ang enerhiya ang sistema ng nerbiyos ng pandaigdigang ekonomiya, at ang gitnang silangan ang teritoryo kung saan lahat ng bansa ay may interes. Kaya't kumilos ang Pilipinas tungo sa isa pang uri ng pakikipag-usap sa maraming bansang Muslim, kabilang ang mahahalagang manlalaro sa enerhiya, gamit ang isang wikang magalang at maingat. Hindi nagpanggap ang Pilipinas na mas marami itong alam sa gitnang silangan kaysa sa mga taga-rehiyon, ngunit inalok nito na handang tumulong na protektahan ang isang espasyo ng katwiran sa panahong mataas ang emosyon at pampulitikang pressure. Dito nakasalalay ang hirap. Kailangang panatilihin ng Pilipinas ang tiwala ng kanluran, habang tinitiyak na hindi mararamdaman ng mundong Muslim na sila ay ginagamit bilang kasangkapan ng sinuman. At kailangan pa nitong kausapin ang Asya, tulad ng Sina at India, na may napakalaking interes sa enerhiya.
Ito ay isang paglakat sa napakanipis na lubid na isang maling hakbang lang ay maaring makasira sa lahat ng kredibilidad. Ngunit sa halip na pumiling ang panik, pinili ng Pilipinas na ayusin ang wika nito para sa bawat panik. Sa kanluran, nagsalita ito tungkol sa katatagan ng merkado at pagpigil sa pagkalat ng karahasan. Sa mundong Muslim, binigyang diin nito ang dangal, soberanya, at proteksyon ng nasibilian. Sa Asya, ang fokus ay sa pagpapatuloy ng ekonomiya at seguridad ng maruta ng enerhiya. Hindi ito pagsasalita ng may dalawang mukha, kundi ang kakayahang maunawaan na iba-iba ang pangunahing alalahanin ng bawat panig. At kung nais mong bumuo ng konsensus, kailangan mong simulan sa pakikinig sa kanilang natakot, hindi sa pagpilit ng iyong sariling wika sa kanila. Humanga si Daniel sa puntong ito, inihambing niya ang diplomasya ng Pilipinas sa isang taong naglalakat sa alambre sa ibabaw ng bangin ng walang safety net, ngunit matatak ang bawat hakbang dahil alam nito ang sariling balanse. Sa isang panayam sa isang pandaigdigang news channel, sinabi ng isang prinses na eksperto, ang Pilipinas ay walang hard power, ngunit gumagamit ito ng convening power, isang kapangyarihan na pansamantalang nagbubuklod sa lahat. At sa isang krisis na tulad nito, iyon ay isang napakabihirang yaman, tahimik na naging takpuan ng diplomasya, enerhiya, at regional na pananampalataya ang Maynila. Walang opisyal na nagdeklara na ang Pilipinas ang sentro, ngunit nagsimulang tratuhin ito ng lahat na parang ganun na nga. At sa manipis na linya sa pagitan ng interes at dangal, sa pagitan ng pandaigdigang merkado at damdamin ng matao, patuloy na lumakat ang Pilipinas ng maingat hanggang sa magsimulang magtaka ang buong mundo kung saan natutunan ng bansang ito ang gayong sining. Habang lalong pinag-uusapan ng ibang bansa ang Pilipinas, sa loob mismo ng bansa ay marami pa ring hindi nakakaalam kung gaano kalaki ang papel na ginagampanan ng Maynila. Dahil ang karamihan sa trabaho ay nangyayari sa likod ng mga saradong pinto, sa maliliit na pakusap, sa malihim na tala, at sa maikling dialogo na walang live broadcast. Ang kabalintunang ito ang lalong nagpaintriga sa mga dayuhang akademiko. Nais nilang malaman kung anong formula ang ginagamit ng bansang madalas na tahimik sa pandaigdigang entablado upang makabuo ng tiwala sa gitna ng nga nag-aaway na halos hindi na nagtitiwala sa isa't isa. Nagsimulang mag-organisang maliliit na talakayan ang mga universidad sa Europa at mga strategic institute sa Amerika upang surin ang tinatawag na The Philippine Diplomatic Instinct. May mga nagsabing ito ay nakugat sa karanasan nito sa pananabik sa gitna ng impluensya ng mga superpower sa loob ng maraming panahon. Ang ilan ay nagsabi na natutunan ng Pilipinas ang sining ng kompromiso mula sa kultura nito, sa panloob na politika, at sa rehiyon ng ASEAN. Mayroon pang tumawag dito na ang agham ng kaligtasan ng may dangal. Mismong si Daniel ay nagsimula ng lumipat mula sa pagsusulat ng balita tungo sa pag-aral ng penomenon. Natuklasan niya na ang Pilipinas ay may isang kakaibang katangian sa sistemang internasyonal. Hindi ito naalala ng may takot tulad ng ilang superpower at hindi rin minamaliit bilang walang bigat tulad ng ilang maliliit na estado. Nasa higit na ito, sa isang perpektong punto na nakakagulat. Bukod pa rito, may magandang tiempo ang Pilipinas sa hindi pag-agaw sa entablado. Kapag ang sobrang pagpapakita ay magdudulot ng kahihiyan sa iba, umaatras ito. Kapag ang katahimikan ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan, nagsasalita ito. Ito ay isang napakahirap na kasanayan dahil nangangailangan ito ng impormasyon, kahinahunan, at tiwala sa sarili. Isang analis mula sa Canada ang nagbigay ng isang matalas na buot. Maraming bansa ang nabibigo sa diplomasya dahil gusto nilang maging bida sa kwento. Ang Pilipinas ay nagtatagumpay dahil kontento itong maging stage manager na tinitiyak na lahat ng aktor ay makakapagpatuloy sa pag-arte. Nang may bahagi ang mensahang ito ang naging pinakasikat na quote ng linggong iyon. Sa Maynila, patuloy na nagtatrabaho ang pangkat ng Pilipinas na parang walang nangyari. Walang pumapansin sa mga papuri sa labas dahil ang sitwasyon sa Iran ay puno pa rin ng kawalang katiyakan at ang bawat tagumpay ay marupok pa rin na parang salamin. Ngunit isang bagay ang unti-unting lumilinaw. Hindi na lamang tinitingnan ng mundo ang Pilipinas, pinag-aralan na nila ito. Paano nagawa ng isang bansang walang pinakamalaking kanyon, walang pinakamalaking budget, at hindi nananakot gamit ang hard power na maging isang mahalagang manlalaro sa krisis na ito? At marahil, ito ay isang bihirang sandali sa kasaysayan kung saan ang isang bansa ay hindi nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng pagkapanalo sa digmaan o pag-ipon ng armas, kundi sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang kahusayan sa pakikitungo ay maaari ring magpabago ang mundo. Isang gabi, habang mahinang umaambon sa Maynila, sunod-sunod na tumunog ang telepono sa opisina ng delegasyong Pilipino na tila hindi titigil mula sa gitnang silangan. Europa, Asya, at mga internasyonal na organisasyon. Isa lang ang tanong ng lahat, sa iba't ibang paraan, may espasyo pa ba para mag-usap? Ang tanong na ito ay tila simple, ngunit ito ang puso ng krisis. Kung ang sagot ay wala na, maaring papasok ang mundo sa pinakapanganib na yugto ng komprontasyon. Ngunit kung ang sagot ay mayroon pa, may dahilan pa ang lahat upang pigilan ang sarili sa isa pang hakbang.
Alam na alam ng Pilipinas kung gaano kahalaga ang gabing iyon. Dahil maraming intelligence reporting nagsasabi na kung walang magkakatulad na senyales, gaano man kalit, mas lalong magpapanik ang pandaigdigang merkado at maaring magpasya ang ilang radikal na grupo na gumawa ng isang marahas na hagbang. Kaya't mabilis na nagtrabaho ang pangkat ng Pilipinas sa tinatawag na tahimik na kasunduan, silent agreement. Hindi isang treaty, hindi isang pinirmahang dokumento, kundi isang minimum na pag-unawa na hindi tatawirin ng bawat panig ang ilang linya sa panahon ng krisis. Buong magdamag, ang mga opisyal na Pilipino ay nagsilbing isang konduktor na hindi kailanman lumalabas sa entablado. Nagpadala silang ng mamensahe, inayos ang mga salita, nilinaw ang mga hindi pagkakaunawaan, at inalis ang mga salitang maring sumira sa lahat sa isang segundo. Ang diplomasya sa mga sandaling ito ay parang trabaho ng isang glass artist na kailangang hawakan ang pinakarupok na bagay gamit ang mga kamay lamang. Mag-2 ng madaling araw, isang mensahe ang dumating mula sa isang mahalagang kapitolyo sa gitnang silangan. Sinundan ito ng isa pa mula sa Europa at isa pa mula sa Asya. Hindi eksaktong makakapareho ang nilalaman, ngunit may sapat na pagkakatulad. Kaya't nagsimulang bumalangkas ang Pilipinas ng isang neutral na wika na katanggap-tanggap sa lahat. Walang salitang panalo, walang talo, walang tumutukoy sa may kasalanan. Ngunit may mga salitang nagpapahiwatig niga pansamantalang pagpipigil, proteksyon sa mahahalagang infrastruktura, at pagpapanatili niga linya niga komunikasyon. Nang ipadala pabalik ang impormal na dokumentong iyon sa maraming panik, tila napahinto ang mga daliri ng lahat sa kanilang mga mobile phone. Hindi alam ng buong mundo na sa isang tahimik na silid sa Maynila, ilang tao lamang ang nagtutulungang pigilan ang isang pandaigdigang sitwasyon mula sa pagkahulog sa bangin. Si Daniel, na nag-abang ng kaganapan sa London, ay halos hindi malis ang tingin sa screen. Ramdam niyang may nangyayari. Kahit walang opisyal na anunsyo, bahagyang kumalma ang merkado. Ang wika sa mga press release ng ilang bansa ay nagbago ng may pahiwatig, at ang ilang diplomatang dating matigas ay nagsimulang gumamit ng mga salitang mas bukas. Iyon ang senyales na agad na naintindihan ng mga insider. Nagsimula ng gumana ang tahimik na kasunduan. Walang pumalakpak ng habing iyon, walang lumabas sa pabalat na makasina. Ngunit sa tahimik na kasaysayan ng diplomasya, iyon ang gabing muling pinatunayan ng Pilipinas na ang pagpigil sa isang sakuna ay minsan hindi nangangailangan ng malalaking salita, kundi nga taong marunong humawak sa isang bagay na marupok upang hindi ito mabasag bago mag-umaga. Kinaumagahan, matapos ang mahabang gabi ng koordinasyon, nagbago ang atmosfera sa maraming kapitolyo. Bagamat hindi pa tapos ang krisis sa Iran at malayo pa sa pagaling, ang takot na lahat ay sabay-sabay naguguho ay malinaw na nabawasan. Naging mas maingat ang reaksyon ng merkado, lumambot ang tono nga internasyonal na pahayag, at higit sa lahat, hindi naputol ang linya ng komunikasyon. Sapat na yon upang simulan ng mundo na seryosohing suriin ang papel ng Pilipinas. Maraming pandaigdigang media outlet ang naglabas ng sunod-sunod na artikulo. Ang ilan ay tinabak, ang Pilipinas na create stabilizer. Ang ilan ay gumamit ng surprising mediator. Ang ganitang pinakamadalas na ginamit na salita ay simple line, trustworthy. At iyon ang pinakamahalagang salita sa mundo ng diplomasya. Dahil ang kaalaman, kakayahan, o impluensya ay walang halaga kung walang tiwala. Naging panauhin si Daniel sa isang live na programa sa isang news channel sa Europa. Direkta siyang tinanong kung ang tagumpay ng Pilipinas ay dahil sa suwerte. Umiling siya at buong tiwalang sumagot, hindi ito suwerte. Ito ang bunga ng isang kulturang diplomatiko na matagal nang hinubok. Naunawaan ng Pilipinas na ang pagiging neutral ay hindi nangangahulugang walang paninindigan, kundi pagkakaroon niyang sapat na disiplina upang hindi ipilit ang sariling paninindigan sa pagkakataon ng iba na makahanap niyang solusyon. Ang sagot na iyon ay naging isang viral clip. Dahil ipinaliwanag nito ang isang bagay na nararamdaman ng marami ngunit hindi mailahat ng malinaw. Hindi nakataon lamang na nasa tamang lugar at tamang panahon ang Pilipinas, matagal itong nahanda ng halos walang nakakapansin. Sa Maynila, nagsimulang dumating ang mga papuri mula sa labas sa pamamagitan ng mga pribadong mensahe, tawag sa telepono, at magagalang na pasasalamat mula sa maraming kapitolyo. Ngunit hindi nagrelax ang pangkat ng Pilipinas. Alam ng lahat na ang mahusay na diplomasya ay hindi lamang pagbubukas ng pinto, kundi pagbabantay upang hindi na ito muling sumara. Gayunpaman, isang bagay ang tuluyan ng nagbago. Sa mata ng mundo, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang bansang nagpapanatili ng balanse sa sarili nitong rehiyon. Ito na ay isang bansang may kakayahang makaapekto sa balanse sa mas malawak na antas, sa paraang ibang-iba sa mga superpower. Hindi ito sa pamamagitan ng dominasyon, pananakot, o pagpapakitang gilas, kundi sa pamamagitan ng sapat na pakikinig, malalim na pag-unawa, at kaunting salita,
Ngunit laging nasa punto hanggang sa tanggapin ng buong mundo na ang ginawa ng Pilipinas ay hindi nakataon at hindi maliit na bagay. Minsan, hindi kailangan baguhin ng isang bansa ang mundo sa pamamagitan ng isang atungal. Sapat na ang pigilan itong magkawatak-watak sa araw na handa ang lahat na itulak ang isa't isa sa bangin. At iyon ay sapat na upang itala ng kasaysayan ang pangalan ng bansang iyon sa mahabang panahon. Ilang linggo ang lumipas, nakiwan pa rin ng maraming sugat ang krisis sa Iran. Bagamat humupa na ang ilang kaguluhan, hindi pa madaling matapos ang epekto nito sa politika, ekonomiya, at seguridad. Maingat pa ring binabantayan ng malungsot sa mundo ang bawat galaw, dahil walang nakakasiguro kung kailan muling sasabog ang kahinaan. Ngunit sa gitna ng alikabok na hindi pa humuhupa, isang katotohanan ang lalong lumilinaw, hindi na tinitingnan ng mundo ang Pilipinas sa dating paraan. Sa mga internasyonal na forum, maraming eksperto ang nagsimulang gamitin ang kaso ang Pilipinas bilang halimbawa ng diplomatikong kapangyarihan mula sa isang middle power na bansa. Sabi nila, ito ang patunay na ang mundo sa bagong siglo ay maaring hindi lamang hubugin ng boses ng mga superpower, kundi alalayan din mga bansang may sining sa pakonekta ng mga pagkakaiba. Sa wakas, dumating si Daniel sa Maynila. Nais niyang makita mismo kung paano naging sentro ang pandaigdigang dialogo ang tila mahinahong lungsod na ito. Habang umaandar ang sasakyan sa dapit hapon, nakita niya ang mataong namumuhay ng simple. Buhay na buhay pa rin ang nga kainan sa kalye, tahimik pa rin ang nga simbahan, at ang ilog ay patuloy sa pag-agos ng walang pagmamadali. Walang anuman sa malarawang ito ang nakmumukhang lungsod ng pandaigdigang laro ng kapangyarihan. At marahil, iyon na mismo ang sagot. Ang Pilipinas ay hindi naging makapangyarihan dahil sinubukan nitong maging dakila, kundi dahil alam nito ang halaga ng kapayapaan, ng kahinahunan, ng pag-iingat sa mukha, at ng pakikipagkapwa-tao. Ang dating itinuturing na kabagalan ay naging kakayahang hindi magpadalos-dalos. Ang dating itinuturing na katahimikan ay naging kasanayan sa pakikinig. At ang dating itinuturing na hindi pagpiling ng panik ay naging kakayahang panatilihing nakusap ang maraming panik. Sa kanyang huling artikulo, isinulat ni Daniel, habang bumabagsak ang Iran, namangha ang mundo sa husay ng diplomasyang Pilipino hindi dahil nalutas nito ang lahat ng problema, kundi dahil naunawaan nito ang isang bagay na madalas makalimutan ng mundo. Sa panahong hindi sapat ang hard power, ang nagpapanatili sa mundo ay maring ang tiwala na matiyagang binuo. Bawat pangungusap, ng gabing iyon, nakaupo siyang pinagmamasdan ang sinak ng nga ilaw sa Ilog Pasig, tulad noong unang gabing naging interesado siya sa kwentong ito. Ngunit ngayon, mas naunawaan na niya, ang isang bansang tila tahimik ay maring hindi tahimik dahil wala itong masabi. Maaring tahimik ito dahil alam nito na ang tunay na mahalagang salita ay dapat gamitin sa pinakatamang sandali. At sa krisis na ito, nagsalita ang Pilipinas sa tamang sandaling iyon. Kaya't hindi lamang ang husay ng madiplomatang Pilipino ang nakita ng mundo, kundi isang mahalagang aral para sa siglong ito, na ang kapayapaan ay hindi kahinaan, at minsan, ang bansang pinakamalaking nagpapabago ng laro ay ang bansang hindi kailanman sumisigaw na ito ay dakila. At ito ang dahilan kung bakit nagsimulang tingnan ng mundo ang Pilipinas sa ibang paraan. Dahil sa araw na piniling ang maraming bansa na magingay, piniling ang Pilipinas na gamitin ang kahinahunan, ang katumpakan, at ang siningang diplomasya, hanggang sa ito ang naging isa sa mga pangalang pinakamadalas pag-usapan ng mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng malalim na kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang inyong salobin sa naging papel ng Pilipinas sa krisis na ito.